at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose na nakadakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya't ipinasya niya na hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. magandang gabi sa inyo lahat. Batiin natin ang bawat isa. Good evening. Gandang gabi po. Habang ako ay pumapasok na simbahan, nakita ko, puro mga kabataan ang ating mga churchgoer ngayon. So, I'm sure magiging interesting ang ating magiging topic ngayon, ano? May tanong ako sa mga single ladies or single girls who are here. Ano ba ang tipo niyong lalaki? No? Ano ba ang tipo niyong lalaki? If given a choice, ano yung gusto niyong katangian ng mga gusto niyang mapangasawa? Alam niyo kaya ako tinatanong mga kapatid, you are so blessed dahil ngayon kayo pinanganak sa panahong ngayon. Kasi alam niyo ng panahon ni Maria at ni Jose, ibang sitwasyon. Unang-una ang mga kababaihan, they're not allowed to mingle with the opposite sex, especially in public, no? Hindi sila allowed. Mga lalaki magkakasama, mga babae magkakasama. They're not allowed even to talk to each other. So, paano ka makakakuha ng boyfriend? Di ba? Paano ka maliligawan? Alam nyo, ng mga panahong yon, ang mga kababaihan, they're not allowed to work. Paano ka mabubuhay? Kaya mahalaga sa mga may anak na babae na inihahanap na nila ng mapapangasawa yung kanilang anak na babae to make sure na mabubuhay yung kanilang anak na babae. Kaya during those days, may 3 stages ang pag-aasawa. Unang-una yung engagement, pinagkakasundo na sila bata pa. Pangalawa, ito na yung betrothal o ito yung pamamanhikan kumbaga sa atin, no? Pamamanhikan. Saka lang nagkakaharap. Sa pamamanhikan, saka lang nagkakaharap yung lalaki at babae. At pangatlong stage, yun yung kasal mismo. Okay? So, yan. Kaya si Maria ay inihanap na ng mapapangasawa bago pa sila magkakilala nitong si Jose. So mga kapatid, sa ating ebanghelyo ay narinig natin kung paanong pumili ang Diyos ng lalaking tatayong asawa ni Maria at tatayong ama o foster father ni Jesus. Hindi kasi pwedeng mabuhay si Maria at si Jose, si Maria at ang kanyang anak kung walang tatay. Sabi ko nga, hindi pwedeng magtrabaho ang babae. Kailangan nila ng lalaki para magtrabaho para sa kanila. Tatay yung asawa, tatay yung ama ng magiging anak nitong si Maria. At ang napili nga ng Diyos ay walang iba kundi itong si Jose. Hanap buhay, karpintero. No? Anong katangian? Sabi sa Ebanghelyo, isang taong matuwid
at may matibay na pananalig sa Diyos. No? So yun ang ang pinili ng Diyos, no? Isang taong matuwid at isang taong may matibay na pananalig sa Diyos. At sa totoo lamang, hindi madali yung pinagdaanan ni Jose. Naging masakit din ito para sa kanya kasi matapos na sila'y pinagkasundo o matapos sila'y namanhika na yung betrothal, nakilala niya na si Maria. Subalit si Maria after that ay nagpunta sa malayong lugar, nagpunta sa bahay nila Zacarias at Elizabeth at doon ay namalagi ng 6 months para damayan si Elizabeth na noon ay nagdadalang tao. 6 months. Nagbalik lamang itong si Maria after 6 months. At napansin itong si Jose, si Maria ang kanyang pakakasalan ay buntis. Ano nangyari? Umalis naman silang, wala naman silang contact. Bakit pagbalik buntis na? Ano bang iisipin ni Jose? No? So say, nasa lasihan. Ganun yung naiisip ni Jose, nasa lasihan ako. Kaya ito namang si Jose, palibhasa, he's a very kind man. Ayaw niya namang isubject si Maria sa kahihiyan at sa possible scandal and punishment by death. Kasi alam niyo noon, pag ang isang babae ay natagpo ang buntis, hindi naman kagagawa ng kanyang asawa o ng kanyang mapapangasawa, siya'y pararatangang nakiapid. At noong mga panahon yun, ang pakikiapid o adultery ay punishable by death. Dadalhin ka sa liwasan, doon ay babatuhin hanggang sa ikay mamatay. Mamamatay ka muna sa kahihiyan. Papatayin ka, death by stoning in public. Ganong katindi ang parusa sa mga adulterous people, no? Adulterous woman. Ayaw naman ni Jose na ito'y mangyari kay Maria. Kaya nagpasya na lamang si Jose na sumulat, isang sulat na pinawawalang bisa niya na ang kanilang kasunduan para sila'y pareho na maging malaya. So ganoon ang plano ni Jose. Subalit bago magawa ito ni Jose, napakita ang anghel ng Panginoon sa isang panaginip upang ipaliwanag kay Jose na nagdalang tao si Maria not by physical sexual contact with any man, but because of the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ng anghel sa panaginip, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At dahil nga dito, pagising ni Jose, ay ginawa niya ang sabi ng anghel. Tinuluyan niyang pakasalan itong si Maria. At dahil nga doon ay natupad ang plano ng Diyos na mula sa lahi ni Abraham ay lilitaw ang isang tagapagligtas. Sapagkat alam ninyo, itong si Jose ay galing sa lahi ni Haring David. No? Kaya nung kanyang kinupkup at itinuring na kanyang tunay na anak, si Jesus, ay napabilang sa lahi ni Abraham, lahi ni Haring David, ang anak ng Diyos na si Jesus by adoption. No? Naging katuparan na sa katuparan, na isa katuparan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng pagtanggap ni Jose ng kanyang tungkulin upang maging asawa ni Maria at maging ama ng kanyang isisilang na sanggol na si Jesus. So anong lesson mga kapatid? Ano? So mga kapatid, tayo bilang mga tao sa panahon natin ngayon, tayo rin ay hindi man natin nare-realize, gaya ni Jose ni Maria, wala naman sa isip nila na they have that big part in the great plan of God. Hindi naman naisip ni Maria na one day siya magiging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. Hindi rin naman naisip ni Jose na siya magiging ama-amahan ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. Wala naman silang ganong isip, wala naman silang pangarap na ganon. Pero yun ay nakatakda na palang mangyari. Alam niyo mga kapatid,
it's also good to think and to believe that bawat isa sa atin, we have a part in the great plan of God. Ang Diyos ay may plano ng pagliligtas sa buong daigdig, sa buong sangkatauhan. At bawat isa sa atin, isinilang tayo not by mistake. Bawat isa sa atin ay isinilang with a purpose. Isinilang tayo na may takdang plano ang Diyos para sa atin. At pagdating ng panahong tinakda ng Diyos, tayo rin ay tatawagin upang gampanan ang mahalagang papel na ibibigay sa atin ng Diyos. No? Parang ako din yan eh. Wala naman sa isip ko na ako'y tatawaging maging pari. Subalit at the age of 25, nung maramdaman ko ako'y tinatawag ng Diyos sa buhay pagpapari, saka ko lang naunawaan, okay. May plano nga pala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nawa mga kapatid, hari nawa pagdating ng panahong tinakda ng Diyos na tayo naman ang tatawagin ng Diyos upang maisakatuparan niya ang plano niya. Sana, tulad ni Jose, tulad ni Maria, tayo din ay buong kababaang loob, buong tibay na pananalig na magtiwala sa Diyos at matugon din natin ang oo. Masabi din natin sa Diyos, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Tumayo tayo.